Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another flip top reaction, no? And ngayong araw, we have Tipsy D versus Batang Rebelde, no? Tipsy D, what? Yeah, man, comeback no ni Tipsy D. Alam ko na marami tayong nilaktawan, no, ng mga request battle, no? Pero again, pagpasensya nyo na ako, pagbigyan nyo na ako kasi, tipsy dito no? Tipsy D, di ko na kayang patagalin pa, no? Pagbukas ng YouTube ko, no? Ng YouTube application ko, ito yung pinaka-unang bumungad, no? Sa front page ng YouTube ko, no? So, para akong addict na kating-kati, no? Hindi pwedeng hindi mapanood agad to. So, that's the reason why dito tayo ngayon, no? Sensya na sa mga naunang request, no? Balikan lang natin yan. Pero, man, again, we have Tipsy D and Batang Rebelde, no? God damn. I'm just excited, no? Huwag natin patagalin. Without no further ado, man, let's get it. Unang versikulo 12, nandito pa rin, TIU Theater Makati, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top, magingay para sa sarili nyo at para sa mga parating natin dalawa. Let's go! Tipsy D, man. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng MCs na bumubuo na liga, lahat ng tulong at suporta ng mga represent collab. Taka na yung mga pinapasot sa akin ng mga ilang sponsor natin, painit ng painit, pinapatayata ako. Shoutout sa Scala Gaming, shoutout sa Buenas, Real Jokes Clothing, huwag niyo yung suportahan. Sa kanan ko, Bataan represent, para sa inyo ang pagpabalik, magigay para kay Tipsy D. Let's go! Hey! Nakailan ka ba yung huling battle ng Tipsy D, no? Yo! Tipsy D, shoutout sa Pimp Your Food, sa Real Jokes Clothing, sa Crown Manila. Oh, sorry. What the fuck? Shoutout kay Mel Andrade. Shoutout sa Crown Manila, Black Manila, Hype Beat, shoutout sa Doc Panda, Bad Grip Clothing, shoutout sa High Minds, abangan nyo yan. At sa kaliwa naman, Tansa, Cavite, represent, para sa inyo Let's lahat, go. magigay tayo lahat para ay Batang Rebelde. Bakit tigil muna ang takbo ng oras kahit lamang ilang sandali? Dahil pakiramdam ko ay mauubusan na ako ng panahon kaya't laging nagmamadali. Alex Panda, kay Sir Daniel Dulce. Flip top beer, alam niyo na. Dalawang veterano meron tayo ngayon. Hindi na sila nag-coin Dalawang toss. veterano. Nag-volunteer si Batang Rebelde na mauna, pumayag naman si Tipsy D. Pakinggan natin to, non-tournament battle ang parating. sabi na promo, Pero tig 2 minuto dapat, pagbibigyan natin, pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 12, Batang Rebelde. Let's go. Game? Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabags. Ang sabi taga-Tansa siya, di ba? Alamat, no? And Agimat, man. Sila Pong Revilla, no? Hey, what the fuck? Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Kapag tinamaan, lumpo. At Diba, supporting nyo yung elektrisidad, no? I'm so ill, parang sinasalakay ka ng ano? Basta naparaming, ano ba kasabi niya doon? suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Ayun, daang-daang igat pala, no? Kasi I'm so ill, igat, tas elektrisidad, no? Okay, gets natin yan. Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-Bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin ng ahon por, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi Ang kulit, ano? Yung kaluluwa niya kay Righteous mapapalipat. Takbo! ng impact yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano?
takbo. Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin nung ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5-on-5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang nakarecover? Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di mo ako pinatulan nun? Siguro natakot kang itaya pati... Shoutout, no? Paborito akong trilogy na movie, no? The Hangover, man. Na. Solid yan. I mean, alam ko hindi siya gano'n ka-meaningful na movie, no? Pero, I feel like, isa sa mga movie na kaya kong panoorin na yun, may to turn off mo lang yung utak mo and then papanoorin mo lang siya ng as it is, no? I-enjoy mo lang. But yeah, I mean... Pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag Pato, sa akin. ducking Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Ayun na. Palibasan ng sophomore year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sa ni Phaeton kasi apo yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-spit ko, siya'y kabilang globo na tagus pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. At info, Sumusunog ng ozone bawat disco. Disco, pag dinis kita, sumusunog ng ozone, pero yung ozone na disco bar, diba nasunog? God damn, boy. Kaspit ko, siya'y kabilang globo na tagus pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. I mean, sa mga hindi nakakalam ko ano yung ozone bar, no, na nasunog no, na ano siya, I mean, dati pa, alam mo to kung anong taon na siya eh, anong taon nangyari yun, no? I mean, 2000 ata o 1999. Nasunog yung ozone bar, wala silang, yung bar na yun is walang fire exit, no? Ano lang, yung entrance lang. So, isa lang yung papasukan tsaka ilalabasan. So, sunog siya. I mean, stampede, no? Nahirapan lumabas yung mga tao kasi isa lang yung daanan. Ayun, sunog sila. Ano yung trivia, no? Para sa mga bata nating manonood. At info, napasakin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay. At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangailangan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Ganda nun, ah. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Kasi may nakahanda ng rebatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng resback ang buong abakadas, wag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. Parokya, Buloy. Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Eh wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FB Live para talagang sagad sa kulit. Kasi bitin pa sa tama tong tipsy. Hindi pa makasagad ang bubuet, kaya tong half drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. At pagkablangko ng revolver, bunot ng aristo. Itong tipsy, bigyan ng shot puno. Kaso Russian roulette, no? Tangay na. Kasi shot. Oo, aim agad ng Glock. Bitin pa sa tama tong tipsy. Hindi pa makasagad ang bubuet, kaya tong half drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette.
At pagkablangko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, aim agad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natwasa. Cause tonight, I will push Tipsy to his true limit. So, take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na binigay? O tumatanda na at bumabagal yung metabolismo? Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pwes di ako gastroenterologist pero sa tamang oras ka hihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. Galing talaga ni Batang Rebelde, no? I mean, I feel like, sa totoo lang, no? Parang hindi, I mean, I don't know, no? I feel like hindi niya nakukuha yung tamang, I mean, napaka-underrated ni Batang Rebelde, no? I mean, isa si Batang Rebelde sa matutulong nating veterano na sa laro, eh. But yeah, let's go, Tipsy D. Yo! 5-on-5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1-on-1. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa flip-top beer. Ano naman flip-top? Cheers! Cheers. Hindi ako old god. Wait nga lang, no? I mean, oo nga, no? Nalimutan ko. Saan ba nakabili ng flip-top beer? I mean, mag-weekend na, oh. Napakagandang, oo nga, no? I mean, kami tambalo nga. Saan nakabili ng flip-top beer, man? Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Pero di nyo ako dapat maliitin. 1-on-1 lang to sa rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus People of the Philippines. Joke yun eh, puta. Tagal kong nawala. Tingin nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Let's fucking go! Let's fucking go! Yan gusto kong mapanood, boy. Yan ang gusto kong mapanood, no? Tangina. GL naririnig na, no? Naririnig na masyado. I mean, jealous. Nagmarka na yung pangalan niya, no? Karapat-dapat ng pansinin. Kasin! Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. So, go! Saan natin sisimulan? Line marking? Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So, paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Tenga ka ba? Lamang anong hearing. Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy disgrasya. Comedy? Alam nyo ba ka-rhyme ng Batang Rebelde? Nagpapatira sa Batang Rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral... Kapatira sa bat ang rebelde. Comedy? Alam nyo ba ka-rhyme ng Batang Rebelde? Nagpapatira sa Batang Rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex. Kain ka, kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito.
Wordplay? Oo naman. Bata! Takina, parang ang weird nga naman, no? I mean, kahit sino kalaban niya, no? I mean, siguro kung babae yung kalaban niya, I mean, parang ayos lang, no? Pero, God damn. I mean, ginamit talaga ni Batang Rebelde yun. Parang ang weird lang, no? Young! Hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, young rebelde, di pa rin bata, young matuturing. Bata Tumigil yang. na mundo mo sa pag-ikot. Wala kang evolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa akro, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na par. Galing, no? I mean, kinukuha niya yung pinaka-last word ng parang salitang nirarhyme niya para sa batang, di ba? Batang rebelde. Kasi, di ba, rebelde nga siya. Di ba? Kita na niya. Pero I mean, pinapakitaan niya si dito sa round na to. I feel like pinapakitaan niya ng iba't ibang klaseng style, no? Comedy, horrorcore, di ba? Naging rebelde, wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Yan, di ba? Pusal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde, paliguan Sa ng batang baseball, rebelde. batang rebelde, kada palo na papa akro, batang rebelde. Baseball, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na par. Kakilabot ang echo. Pwes tanggapin mo still bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR. Di ko tinatawag ang name mo. Yun ay BR. Makina na tayo. BRRR. Brrrt. Tangina mo. God, ganda rin Onomatopoeia, man. Ginamit mo sa bar, no? Di ko tinatawag ang name mo. Yun ay BR. Makina na tayo. Tangina, lakas na rin. Makina ng chainsaw. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigiripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Tangina, gigil. Kalaban at pahinga natin! First round, no? Ito mahirap dito no? Ito mahirap dito. Kasi sinimulan ko itong laban na to na, let's be honest, I'm a bit biased, no? Pagdating kay Tipsy D. Pero, I mean, sinusubukan ko palagi, no? Na tingnan yung kada anggulo, no? Kasi, I mean, ang ganda ng first round ni Batang Rebelde kung tutuusin no? I mean, nabanggit ko na to sa mga ibang laban ni Batang Rebelde na napanood natin, no? Si Batang Rebelde is magaling talaga. Pero, I mean, pareha sila Pareha silang sa wordplay, magandang setup, and bar for bar, no? Pareha sila first round Ano mo anong pinanalo ni dito? Ni Tipsy dito sa first round is I feel like yung creativity niya doon sa mga bars niya, no? And yung pag-wordplay niya. Kasi parang si Batang Rebelde mahilig siya sa mga wordplay tsaka mga punchline na mga one-liner or two-liners lang, Pak, tas lipat, no? Pero minsan, mahilig din kasi ako sa mga, personally, mahilig ako sa mga
alam mo yun, sa mga may wordplay, mga punchline, may mga onting setup, no? Na build up, no? Which is, magaling si Tipsy doon sa bagay na yun. And I feel like isa pa sa pinanalo ni Tipsy D sa akin para sa first round, no? Is yung presence niya, no? Presence. Paano niya pinesent yung sarili niya and yung sulat niya, no? Yeah. I mean, first round ko Tipsy D. Round 2. Yo! Puta. Yo! Yung nagbuhat daw sa amin ng 5-on-5, tinalo niya ng 1-on-1. Eh nung kataga, si Saito, tinalo ko din naman. Rebelde nga eh, mga kakampi, pinapatay ko. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Ganda yan, ganda yan. Mood swings. Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kunwari pang Ayan. bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Eh bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Inupo na pa yung mga linya ko eh, no? Putang nan to eh, sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako. Ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime Tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong That's how you make a star scream. Kasi si Star Scream, di ba? Star Scream is Decepticon. Pero, I mean, Tipsy D is a star, no? May makakonsider natin siyang star pagdating sa, flip the battle. I mean, rap battle, no? Just papasigawin, Star Scream. between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago, matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw, pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Galing, Wala kang planong ayusin yan? Ako na mismo ang gagawa. Kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ang lagay. Gojo Satoru versus Curse Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa kong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. I mean, medyo nawawala sa Batang Rebelde doon, no? Pero ang ganda lang ang reference niya, no? Sa mga di nanonood ng Jujutsu Kaisen, no, si Gojo Satoru is, isa sa pinaka malakas na ano. Ano ba tawag sa kanila? Iba kasi sila Hanami, curse spirit sila. Ang tawag sa kanila? What the fuck? Ang
Katawag kala, ano? Wala. Alimutan ko tawag sa kanila. Basta yun. I mean, sa mga di pa nakakapanood ng Jujutsu Kaisen or sa may mga balak manood ng Jujutsu Kaisen or nag-iisip kung worth it ba yun, men, takin na worth it, no? Napakaganda shonen. Bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Okay. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain. Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwanan kitang flatline, flatline. bitch. Nice. Maganda yung end ng Batang Rebelde din. Oy, underrated. Tanginan to. Tuwang-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kung maganda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung I mean, battle kasi to, no? Kasi sinasabi ni Tepsi D, no? Pero let's be honest, man. Napaka-underrated ni Batang Rebelde. Sa totoo lang. construction lang, mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball, lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na, bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Oo nga naman, no? Napakatagal mo nang Isipin mo. nagpapabata eh. Constipated ka ba? Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin niyang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Kasi consistent, no? Yung pala dahilan, ba't niya hawak-hawak eh? Paano mo na-maintain? Oh, gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Alam mo ba't naging effective yung ginawang ginawang parang acting ni Tipsy D doon sa matagal na sa mid, 'di ba? Kasi sa mid, 'di ba, nasa mid ka. Pero si Batang Rebelde daw is nasa, middle tier pa rin or mid. Tatawag nating mid. I mean, yung mid naman kasi talaga nag-originate siya sa middle or middle tier. Yung taste, yung lasa, yung ganda, yung quality. Pero at this point in time kasi pag sinabi mong, yeah man, that's mid, pangit eh. Pangit in the thing agad, no? Pero ayun nga, nasa mid, kasi nasa mid siya. Nasa mid, di ba? Pero naging mas maganda yung impact nun kasi in a way, ginawa ni Batang Rebelde kanina yun, di ba? Yung nag-act siya, nakalimot siya, no? So naging mas maganda yung impact nung ni Tipsy D dito. Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Diba? Yo! Hindi ko talaga alam kung... Nakatatlo ng leap year, hanggang ngayon mid-tier. Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magugoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan.
Pangalan niya, Buti ka Batang na, Rebelde. Buta. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing. Eh, ba't sinabi mo kay Sinyo kung pag-rap lang aatupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili? Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon, di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo. Inuna kasi magmaktol. Eh alam nila sa pagrarap, di ka gigin, hawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip. Bata kasi ikaw ay isip, bata. Bata. Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari, malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Eh pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 Face. Di ba? Delivery mo, tinabunan. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet. Ayan. Tangina, basic flow tumapos sa karir. Nitong pangpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. 5. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt F. 4. Dapat kang sunugin, silaban, to the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita niyo yung pattern? Magkakasunod, walang tsamba, puro good points. Organized crime, parang mafia. Joins. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa 1. Punch. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience, intact. Higit pa to sa punchline. Ito ay audience impact. Second round, though. I mean, maraming magandang, binitaw si Tipsy D doon. Pero I feel like mas malakas yung first round ni Tipsy D, no? But same with Batang Rebelde, actually, no? I mean, bibigay ko yung first round ko pa rin. Ay, second round ko ay Tipsy D pa rin, no? I mean, di natin alam, no? I mean, kasi parang dikit na dikit sila sa second round para sa akin, eh. All in all, no? So, posibleng mas piliin ng ibang judges si Batang Rebelde sa second round. I mean, I'm not mad at that, no? Pero third round, no? Tingnan natin. Ayos, lakas magbilang. Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tripta pa rin yung number 1. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, Busy. I don't care. Batang Kaya mas Rebelde marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. Eh paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay? Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. What the fuck? Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung relasyon nito. Word fillet. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Sandwich. What the fuck? Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement.
Ganun siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, "Oh, Tipsy, let me see those big tits." Big tits. Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak Ay, naman na po. ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa iyo si M-Psych, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag 6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung Sak Maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo, pero di pa rin nag-champion tong sinasamba yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence, bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to. Kaya Ganda na, no? Kasi totoo lumaban din siya kay Sequence, di ba? Sa, quarantine battles, right? No? So, ayun nga, parang hamster na tumatakbo doon sa may parang sa wheel, di ba? Rat wheel. Diba? At the same time, daga. Mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, Doctor Strange, magaling, bumali, tas ng spell, di ba? Kasi Doctor Strange, spell, di ba? Magic spell, pero spelling, ganyan. ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin, lalaspagin at lalasapin mo tong L. At nung battle niya kay Batas, lalapangin at basta pakakainin mo tong L, di ba? Kasi hindi niya ginawang silent yung L sa ratatouille, ginawa niyang ratatouille, di ba? L, I mean, god damn, no? Crowd, ano ba? Patay yung crowd pero dun, ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin, lalaspagin at lalasapin mo tong L. L. At nung Tapos pa battle- yung lalapangin, lalaspagin. Ay, ito. Sorry, may alam yung cellphone ko. I mean, sabi natin, no, yung connection na sa... yung alam yung cellphone, no? Yung connection ng lalapangin, lalaspagin at lalasapin. Di ba? Kasi yung ratatouille, yung nagluluto sila, right? Nice. Niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado, talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Wow! Kung totoo mang maliit yung edits mo o hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na. Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng bumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa. Tinakbuhan mo yung obligasyon. Kinain ka ng makasarili mong paraan. At kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan. At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yon na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets.
Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi mga sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Pumatay sa'yo. Okay. Lingbaran, pahinga natin! Yo! I mean, yung isa parang may ano, no? Ano ba to? Parang, ay promo kasi, no? Sa Java to, nasilip na ba nila yung mga sulat ng isa't isa? Yung pa kasing medyo masyadong, I don't know kung coincident o yung nangyayari, pero maraming parts ng battle na to na medyo parang masyado ng ano, masyado ng alam ng isa't isa, no? Pero yeah, Tipsy D. Maliit daw edits ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Puta ka na. Kada. No? Kada. Yo! Bago ko to Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, wag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. Yo, no? Yun, medyo nalobat yung gamit nating cellphone sa panonood, no? Pero, I mean, third round tayo, by the way, Tipsy D. Let's fucking go. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng Tipsy D, balik ka na all God, tangina kasi nung GL. At lalong wala akong pake sa pustahan. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Kaya kahit bias man ang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na fool. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your face na ang suntok ng bar. Di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket? Yes. Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako! Para lang mapansin. Pues wala ako dito para mang-scam. Nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit yung raffle live stream. Pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number 4-5. Ito si Sit, ito si Ali. Bang, bang! Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad, daig pa tamaraw. Kung laging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Eh ba't hindi sa'yo pinangalan?
Oo nga naman. Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, Classic. iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano Matawa sa sa iyong sarili lola. niya, no? Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Tangay na. Unang higop, laslas bunganga, di ko inalis yung tare. Tangay na. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, nakaplay yung Battle Unifonger. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asthma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, "Hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con?" Kinuwelyuhan ko siya at sinabing, "Wala, umalis. Hinabol yung aircon." Tangin na ang gulo sa bahay nyo. Ang galing, ang galing. Tangin na ang gulo sa bahay nyo, ha. Pero speaking of, matagal man nawala, keep up pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Let's go. Ito pag-iay para sa laban ngayon. Unang versikulo 12. Tipsy D versus By the way, third round, no? Third round, I mean, it doesn't matter actually, sino pipiliin ko kasi I mean, Tipsy D yung first round, yung second round ko. So all in all, I mean, Tipsy D yung panalo para sa akin, no? Pero, I feel like, sa totoo lang, no, medyo naglilin ako kay Batang Rebelde sa third round. Siguro dahil parang yung third round ni Tipsy D is parang pasasalamat, no? Na bumabattle pa rin siya. And, I mean, puro jokes na lang yung nangyari, no? I mean, dahil siguro promo to kaya niya ginawa yun, no? Pero, I mean, all in all, Tipsy D, but it's fine, go. Batang Rebelde, mag-iismang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili Panalo nyo. tayo lahat doon, no? Boto ng Murado, 5-0, mag-iay para kay Tipsy D. Ang dami naman yung 5-0. Let's go. Alright, well, again, that's our reaction for today, no? Tipsy D versus Batang Rebelde, no? Napakagandang laban. Again, panalo tayo lahat doon sa laban na yun. And pagbabalik ng Tipsy D, no? Hindi tayo, dito? Hindi tayo disappoint, no? Ando pa rin, kita mo pa rin yung galing, no, ng prime na Tipsy D. I mean, sabi nga, Decepticon na siya ngayon, no? And the Batang Rebelde, no, shoutout to Batang Rebelde. Magaling talaga si Batang Rebelde, no? I mean, I feel like, yun na nga, sobrang dami na naman kasi nagsasabi na napaka-underrated ni Batang Rebelde, no? Pero, I don't know. I mean, karamihan kasi nagsasabi nun is yung may alam talaga. Or, I mean, nakapanood talaga ng battle niya, no? But yeah, I mean, that's the reaction for today. Sana gustuhan nyo. Leave a like and subscribe. Kung gusto nyo mag-react sa yung artist, singer, rapper, songman, comment down below. We're going to react to it. And that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.